muling nayanig ang mundo ng Philippine volleyball sa pagbabalik ng isang pamilyar na pangalan sa pambansang kupunan. Sa edad na 32, kung saan nakamit na niya ang lahat ng kampyonato, MVP awards at pagkilala, wala nang kailangan pang patunayan si Alyssa Valdez. Marami ang nag-akala na tuluyan na siyang magpapahinga sa mabigat na schedule ng national team upang mag-focus sa creamline. Ngunit nang maglabas ng opisyal na tawag ang Alas Pilipinas Women para sa 2026 AVC Women's Cup sa Candon City, isang sagot lang ang ibinigay ng tinaguriang The Phenom. Hindi opsyon ang pagsasabing hindi kapag bansa na ang tumatawag. 3 taon matapos ang kanyang huling pagsabak sa Southeast Asian Games sa Cambodia, muling isinuot ni Valdez ang uniforme ng Pilipinas. Ang kanyang pagbabalik ay nagganap sa gitna ng mga issue ng player withdrawals at hindi matapos-tapos na politika sa loob ng national team setup. Ayon kay Valdez, ang pagiging bahagi ng pambansang kupunan ay walang expiration date. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na buo ang kanyang puso na magsilbi dahil alam niya ang hirap at saya ng pagre-representa sa bansa. Para sa kanya, hindi nababawasan ang kanyang interes na matuto mula sa mga bagong coaches at mga batang manlalaro na kasama niya mayon sa lineup. Malaki ang pagkakaiba ng Alyssa Valdez ngayon kumpara sa Alyssa Valdez na nagdala sa volleyball sa mainstream 10 taon na ang nakararaan. Kung noon ay sa kanya inaasahan ang bawat puntos at kills, ngayon ay nag-iiba na ang kanyang papel sa loob ng court. Hindi na siya ang pangunahing scorer na papasan sa buong kupunan. Ang kanyang pangunahing armas ngayon ay ang kanyang maturity at karanasan. Layunin niyang gabayan ang mga mas mabatang manlalaro, tulungan ang coaching staff sa sistema at magsilbing inspirasyon at stabilizer sa loob ng court kapag nagkakagipitan na sa laro. Ang pagpasok ni Alyssa Valdez sa Alas Pilipinas Women ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa aspeto ng composure at leadership. Sa mga nagdaang international tournaments, madalas na kinukulang ang ating kupunan ng chemistry at tibay ng dibdib kapag umaabot na sa crunch time o dulo ng set. Dito papasok ang halaga ni Valdez. Hindi man siya ang magre-register ng 25 puntos tulad ng dati, ang kanyang presensya sa loob ng court ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga batang spikers. Siya ang magsisilbing defensive anchor sa floor defense at boses ng katatagan kapag sunod-sunod ang errors ng kupunan. Kung susuriin ang takbo ng mga laban sa AVC Women's Cup, makikita na ang mga kalaban tulad ng Vietnam, Thailand at Kazakhstan ay may matitinding serves at mabilis na transition plays. Ang kahinaan ng Alas Pilipinas sa mga nakaraang taon ay ang first ball o reception. Sa pagbabalik ni Valdez, inaasahan na mapapatatag ang receive line ng Pilipinas. Ang kanyang kakayahan sa floor defense at pagbasa ng atake ng kalaban ang magbibigay ng pagkakataon sa ating setter na makagawa ng mas maayos na play distribution para sa mga mas nandarambang na batang spikers ng bansa. Sa tactical na aspeto, ang presensya ni Valdez ay nagbibigay sa coaching staff ng flexible options. Kapag ang mga batang manlalaro ay nakararanas ng pressure o breaks of the game, si Valdez ang magiging go-to sub upang steady ang laro. Ang kanyang volleyball IQ ang gagamitin upang sirain ang momentum ng kalaban sa pamamagitan ng mga smart plays, off-speed attacks at tamang positioning sa block. Hindi na ito usapin ng purong lakas o taas ng talon, kundi usapin na ito ng diskarte at talino sa loob ng court upang makasabay sa mas mabibilis na sistema ng Asian volleyball. Sa huli, ang pagbabalik na ito ni Alyssa Valdez ay patunay na ang kanyang pagmamahal sa sport at sa bansa ay higit pa sa anumang korona o parangal. Pumasok siya sa Alas Pilipinas Women hindi upang magbida, kundi upang magsilbing tulay ng nakaraan at ng hinaharap ng Philippine volleyball. Ang kanyang presensya ay paalala sa bagong henerasyon ng mga manlalaro kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pambansang atleta. Hanggat kailangan ng bayan, handang tumayo at lumaban ang isang Alyssa Valdez. Yan ang kwento ng tunay na phenom. Andito na siya, pero parang nagtatampo to sa akin. Magpakita ka naman. Di ba nagtatampo ka sa akin? Agay! Okay, Mama P, mag-hi ka, Mama P. Hello! Huwag ka na magtampo ka. Bye. Bye daw. Agay!
Ano luto naman? Maiinit naman, di ba? Sarap pa yan. Mamamit naman yung ano. Para masarap yung germs. Mawala naman yung germs, no? Ano ko to sa'yo eh? Ibang flavor yan. Maiinit Boss, naman okay eh. lang, boss. Kukulo naman yan yung germs. Oo, matay ko. Karma. Akin na, lagyan mo ng sabaw. Dami yan. Di ba paano ba nalagyan o? Ito kasi. I'm passing this creamline munggo to someone na nagsusuot ng butas na medyas! Yes! Kami yun din. Okay, good. Warma pa lang, butas na. Dalawa sila, pero sa fireman ako pupunta. Laging sabaw. Laging galit. Binary crime. Lakado lagi sa trading. Wow! Pack na pack ang makeup. Lakado ang tira lagi. Laging good vibes at laging nakasmile. Iyakin. Eh, nakikita ko siya na lagi umiiyak. Si Bebe, iiyak na yan! Sabi kong hater eh, pero pinaka-hater. The mother of them all. I love you so much! Thank you! Only sometimes. Ko, my twin. Dapat mo lang ito may sister-in-law. Ate MG, sister-in-law. Nonchalant. Kapag wala na akong pera, siya yung magbibigay sa akin. Pass this creamline munggo to someone na Diyosa ng... Kasing fresh ko. Miss Ma'am na lagi kong kachika in the morning. Basic this Creamline Pinoy Classics Munggo sa foundation ng Creamline ko. Wala siya, walang Creamline. Kapatid ko. Makakahanap na ngayon ng love life. My birthday today! Dahil birthday ko, ipapasok ko lang sa self ko. Hala! Monggo! Thank you. Monggo! Monggo!